Amoy gamot at dugo pa ang buong silid. Nanginginig pa ang mga binti ko mula sa 12 oras na labor. Nakabalot sa manipis na puting kumot ang anak kong si Clara. Inabot ko siya sa asawa kong si Inigo. Umatras siya at inayos ang manggas ng kanyang mamahaling suit. Tumingin siya sa kanyang gintong relo at malamig na pinagmasdan ang tahimik na sanggol. Sinabi niya sa akin na hindi niya pwedeng buhatin ang anak namin. Dahil kailangan ng pamilya Vergara ng isang lalakang tagapakmana, at naibigay na iyon ngang kanyang asistan 2 buwan na ang nakakalipas, bumagsak ang isang nakakabinging katahimikan sa loob ng delivery room ng Makati Medical Center. Dinak na dinak ko ang ritmikong tunog ng heart monitor sa kilit na kama ko. Ang patang dextrose na pumapasok sa aking ugat. Tinitigan ko ang asawa ko. Ang lalakang pinangakuan kong buong buhay ko sa harap ng altar. Wala man lang bahid na pagsisisi sa kanyang mamata. Nakatayo siya doon. Perpekto ang suot. Amoy mamahaling pabango na humahalo sa amoy ng alkohol at dugo sa loob ng ospital. Sinabi niya iyon na parang nagbabasa lang siyang isang corporate memo. Isang simpleng update sa kumpanya na kailangan kong malaman. Bilang isa sa mga empleyado ng kanyang buhay, ngumiti ako. Isang maliit at malamig na ngiti na hindi ko alam kung saan nanggaling. Siguro mula sa sobrang pagkakabigla enigra, aking utak. O siguro, iyon ang unang hakbang ng aking kaluluwa para protektahan ang sarili nito mula sa tuluyang pakawasak. Niyakap kong mahigpit si Clara laban sa aking dibdib. Naramdaman ko ang kanyang maliit na pahinga. Ang kanyang mainit na balat na naghahanap ngang kalinga at proteksyon sa isang mundong hindi pa man niya nakikita, ay itinakwil na siya. Hindi ko inalis ang tingin ko kay Inigo. It was purely business for us. Amalia. Sabi niya sa akin habang iniwas ang kanyang tingin sa mukha ngang aming anak. You know how my father is. The board needs absolute stability. A male heir secures everything. Beatrice understood the assignment. She knew her place. Parang may pumunit sa loob ng dibdib ko nang marinig ko ang pangalan ni Beatrice. Pero walang luhang lumabas sa aking mamata. Pinanood ko siyang maklakat palabas na kwarto. Tahimik at maingat. Na parang ayaw niyang madumihan ang kanyang makintab na sapatos ang anumang emosyon na iniwan niya sa loob ng silid na iyon. Wala man lang paalam. Wala man lang sulyap, bumalik ang isip ko sa unang beses naming magita ni Inigo. Tila isang malabong panaginip ang lahat ng aming nakaraan. Ako ay isang simpleng contracts auditor noon sa isang malaking accounting firm sa Ayala Avenue. Lumaki ako sa probinsyang Laguna. Anak ng isang guro at isang maliit na magsasaka na pilit iginapang ang aking pag-aral. Sanay ako sa hirap. Sanay ako sa mahabang biyahe araw-araw mula sa aming bayan patungo sa magulong kalsada ng Maynila. Si Inigo naman ang nag-iisang tagapagmanangang Vergara Holdings. Isang higanteng kumpanyang real estate at mga hotel na nakmamay-ari ng malaking bahagi ng Kalakhang Maynila. Ang kanyang lolo ang nagsimula ngang lahat mula sa isang maliit na resort. Pero ngayon, ang panggalan nila ay nakaukit sa pinakamataas na gusali sa Central Business District. Noong una siyang lumapit sa akin. Akala ko iba siya sa mga kwentong naririnig ko tungkol sa mga mayayaman. Tahimik siya. Magalang. At laging nakangiti. Madalas siyang mag-abot ngang mainit na kape sa desko, kapag inaabot ako ngang madaling araw sa pag-check ng nga komplikadong kontrata ngang kumpanya nila. Hindi siya mayabang. Hindi niya ginagamit ang kanyang apelyido para manindak ng nga tao sa paligid niya. Amalia. You are the most genuine person I have ever met. Madalas niyang sabihin nun habang naglalakad. Kami sa ilalim ngamga, puno sa Salcedo Park. I am so tired of the plastic people in my circle. Ginamit niya ang kanyang pagiging mabait at malumanay para papasukin ako sa kanyang mundo. At naniwala naman ako. Naniwala ako na ang pag-ibig ay kayang tumawid sa anumang antas ng lipunan. Naniwala ako na kaya kong maging tulay sa pagitan ng dalawang magkaibang mundo, pero hindi noktogol. Naramdaman ko ang mabigat at nakakasakal na hangin ng mundong pinasok ko. Ang pamilya Vergara ay hindi lang basta mayaman. Sila ay bahaging lumangyaman ng Pilipinas. Ang nga elitistang mestizo na may sariling kaharian sa loob ng nagtataasang pader ng Forbes Park. May sariling wika.
may sariling batas. At may sariling batayan kung sino ang tao at kung sino ang kasangkapan. Ang kanyang amang si Eduardo ay isang walang-awang negosyante na tinitinggala sa mundo ngang negosyo ngunit kinatatakutan nangga nakakakilala sa kanyang personal. Para kay Eduardo, ang bawat tao sa kanyang paligid ay isang asset o isang liability. Wala siyang pakialam sa emosyon o moralidad. Ang mahalaga lang sa kanya ay ang walang katapusang paglago ng kumpanya at ang pagpapanatili ng kapangyarihan ng pamilya Vergara. Gusto niya ngang isang lalaking tagapagmana na magpapatuloy ng kanyang apelyido. Isang konkretong pruweba sa mga investors na ang kanilang imperyo ay hindi babaksak. Ang kanyang inang si Felicidad ay isang sikat na socialite na lagi mong makikita sa mga pahina ng mga high society magazines. Sa unang tingin, siya ay palaging nakangiti, laging nakayos, at mukhang palakaibigan. Pero ang kanyang nga salita ay patalim na nakabalot sa sutla. Puno ang pagmamalit na binalot sa magagandang salita at matamis na tonong boses. Hindi niya ako kailanman tinanggap bilang kapantay niya. Para sa kanya, ako ay isang pansamantalang palamuti na pinili ngang kanyang anak bilang pagre-rebelde. Minsan, sa isang formal na hapunan sa kanilang mansyon. Pinagmasdan ni Felicidad ang suot kong simpleng damit habang pinapalibutan kami ngang nga maimpluwensyang tao sa lipunan. Oh, Amalia, that dress is so quaint. Sabi niya habang humihigop ngang mamahaling wine. Ang kanyang boses ay sapat lang. Ang lakas para marinig ngang gabisita sa aming lamesa. It reminds me of the simple girls in the province. So resilient. So unassuming. You really make do with what little you have. It is quite admirable. Really, hindi ako sumagot. Ngumiti lang ako habang tinitis ang pamumula no aking pisging. Sa kulturangam nga mayayaman at makapangyarihan. Ang pananahimik at delikadeza ay isang paraan ngang pag-iwas sa iskandalo. Isang paraan para ipakita na ikaw ay may breeding. Pero sa totoo lang, ito ay isang mapanirang sandata na ginagamit nila para panatilihin kang nakaluhod. Para iparamdam sa iyo na nakikisalo ka lang sa kanilang lamesa dahil pinayagang kanila. At bawat subo mo ngang kanilang pagkain, ay may kapalit na utang na loop na babayaran mo ngang iyong dignidad. Tinis ko ang lahat ng mga patagumpang insulto na iyon dahil mahal ko si Inigo. At nang magpakasal kami sa isang malaking seremonya na dinaluhan ng mga politiko at negosyante. Umasa ako na magbabago ang lahat. Na makakaroon kami ngang sarili naming maliit na pamilya na malayo sa nakakatakot na anino ngang kanyang nga magulang. Pero ang tunay na kalbaryo ngang aking buhay ay nagsimula ng subukan naming makaanak, buwan-buwan. Umaasa kami. Buwan-buwan. Umiyak ako sa loob ng malamig na banyo ng aming penthouse kapag nakikita ko ang negatibong resulta sa pregnancy test. Dahil sa matinding pressure mula kay Eduardo na magkaroon na ng apo. Nagdesisyon kaming duman sa in vitro fertilization. Napakasakit at nakakapagod ng buong proseso. Ang araw-araw na pagturok ng malamig na karayom sa aking tiyan. Ang mga matatapang na gamot na nagpapabigat sa aking katawan at sumisira sa aking emosyon. Ang paulit-ulit na pagbisita sa klinika na parang isa akong makina na sinusubukang kumpunihin ng doktor. Sa panahong iyon na kailangan kong karamay. Unti-unting lumayo si Inigo. Madalas siyang wala sa bahay. May mga importanteng board meeting daw na kailangan niyang pangasiwaan. May mga foreign clients na kailangang i-entertain hanggang madaling araw. Madalas ko siyang nakikitang nakatingin sa kanyang telepono habang nasa loop kami ngang klinik. Walang pakialam habang tinitingnan ng doktor ang kalagayan ng aking matris. Wala ang kanyang isip sa aming ginagawa. Unti-unti siyang naging estatwa sa aking tabi. Doon nagsimula ang mamalilit at tahimik na senyales. Mga gusot na resibo ngang mamahaling hapunan para sa 2 tao na nakikita ko sa kanyang mga bulsa. Mga gabi na umuwi siyang amoy ibang pabango. Hindi ang pamilyar na amoy ngang kanyang opisina. At ang laging nagte-text at tumatawag sa kanya tuwing hating gabi. Ang kanyang executive assistant, si Beatrice. Si Beatrice ay galing sa isang maliit na bayan sa Visayas.
Isang matalino pero pagod na babae na naghahanap ng puwang sa malupit na mundo ng korporasyon. Alam ko ang kanyang kwento dahil minsan kaming nag-usap nung nga unang araw ng aming kasal. Mag-isa lang siya sa Maynila. Kailangan niyang suportahan ang kanyang malaking pamilya sa probinsya. Siya ang inaasahan ng kanyang mamagulang para makapag-aral ang kanyang magkapatid. Kaya ginawa niya ang lahat para manatili sa kanyang posisyon sa Vergara Holdings. Isang gabi. 3 buwan na ang nakakalipas. Nagkaroon ngang isang malaking holiday gala sa pinakasikat na hotel ngang nga Vergara sa Makati. Punong-puno ng mga nakakapasong ilaw ang Grand Ballroom. Ang tunong nga nakikiskisang, kristal na baso at ang mapekeng tawanan ng mabisita ay nakakabingi. Nakita ko si Beatrice malapit sa pintuan. Nakatayo siya sa gilid. May hawak ng mga makapal na folder at tablet. Maputla siya at mukhang may matinding sakit. Nanginginig ang kanyang makamay. Habang inaayos ang kanyang salamin, lumapit si Inigo sa kanya. Hindi nila napansin na nakatingin ako mula sa malayo. May ibinulong si Inigo sa kanyang tainga. Isang bulong na nagpamulat sa mga mata ni Beatrice. At sa sandaling iyon, nakita ko ang matinding takot, pagod, at desperasyon sa mga mata na babae. Nang dahan-dahan akong lumapit sa kanila, mabilis na umiwas si Beatrice. Pilit na itinatago ang kanyang muha. "Good evening po, Ma'am Amalia." Sabi niya habang nakayuko. Ang kanyang boses ay nanginginig. Napansin ko ang bahagyang paglaki ng kanyang tiyan sa ilalim ng kanyang itim na uniforme. Naramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng puso ko. Pero hindi ko inisip ang pinakamasama. Hindi ko hinayaan ang sarili ko na mag-isip ng masama tungkol sa asawa ko. Pinili kong magbulag-bulagan dahil ang katotohanan ay masyadong mabigat at nakakasira para dalhin ng isang babaeng nahihirap ding magkaanak. Pero ngayon, dito sa lubong na tahimik at malamig na kwartong ospital, naging malinaw na ang lahat ng mga puzzle pieces. Ginamit ni Inigo si Beatrice. Ginamit niya ang matinding desperasyon ng isang babaeng nag-iisa para makuha ang gusto ng niyang diktador na ama. Isang lalaking tagapagmana na magpapatibaing kanyang posisyon sa kumpanya. At si Beatrice, sa kanyang matinding kagustuhang, manatiling ligtas at may pera sa isang malupit na siyudad, ay pumayak na maging kasangkapan sa kanilang laro. Ibinalik ko ang aking atensyon sa kasalukuyan. Wala na si Inigo sa kwarto. Naiwan akong mag-isa kasama ang aking bagong silang na anak na walang muwang. Sa kasama ang naghihintay sa kanya sa labas ng pintuang iyon. Tahimik akong umiyak. Hindi dahil sa matinding sakit nga, aking katawan mula sa panganganak. Kundi dahil sa lalim ngang pagkakanulo, binenta niya ang aming kasal. Binenta niya ang aking dignidad at tiwala. At tinapon niya ang sarili niyang anak na babae sa araw kapanganakan nito dahil lang hindi ito ang kasarian na makakapagbigay sa kanya ang kapangyarihan sa boardroom. Isa siyang duwag. Isang nakakasukang duwag na nagtatago sa likod ng pera, pangalan, at impluensya ng kanyang pamilya. Hindi siya ang lalaking minahal ko. Siya ay isang aninong kanyang ama. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Inaasahan ko na isang nurse ang papasok para i-check ang aking blood pressure. Pero nang lumingon ako, nakita ko ang pamilyar at mamong mukha ng aching 8. Si Gemma. Hingal na hingal siya. Suot pa ang kanyang lumang jacket. Galing pa sa mahabang pagmamaneho mula sa Laguna. May bitbit siyang maprutas sa isang kamay at isang maliit na bag nga madamit para kay Clara sa kabila. Nang makita niya ang mukha ko, ang aking magulong buhok, at ang mga luha sa aking mga mata, alam niya agad na may malaking problema. Binitawan niya ang dala niya at tumakbo palapit sa kama ko. Niyakap niya akong sobrang higpit. Doon na tuluyang bumuhos ang lahat nege luhang pinipigil ko kanina pa. Umiyak akong napakalakas sa balikat ng aking kapatid. Ang tanging tunay na pamilya na natitira sa akin sa madilim na siyudad na ito. Ano ang nangyari? Amalia. Tanong ni Gemma habang mahinang hinahakot ang aking likod. Nasaan ang asawa mo?
Nasaan ang pamilya niya? Bakit mag-isa ka lang dito? Wala na sila. Ate. Bulong ko habang patuloy sa pag-iya. Hirap na hirap akong huminga. Iniwan na nila kami. Dahil babae, si Clara. Dahil hindi siya ang tagapagmana na kailangan ng kumpanya nila. May anak na siya sa iba. Isang lalaki. Ibinigay na niya sa ama niya ang gapong gusto nito. Nakita ko ang mabilis na pagtalim ng mata ni Gemma. Hindi siya sanay sa madumi at mapanlinlang na mundo vergara. Wala siyang pakialam sa kanilang bilyones na pera o sa kanilang mataas na posisyon sa lipunan. Ang mahalaga lang sa kanya ay ang aming pamilya at ang aming dignidad. Kinuha niya si Clara mula sa aking mananginginih na bisik at maingat na binuhat ang bata. Tinitigan ang inosenteng mukha nito, hindi natin sila kailangan. Sabi ni Gemma, na may diin at galit sa bawat salitang, lumalabas sa kanyang bibig. Bubuhayin natin ang batang itong punong pagmamahal kahit tayong dalawa lang. Hayaan mo silang mabulok sa kanilang pera at kasakiman. Hindi nila tayo mabibili. Tama siya. Hindi ko kailangan ng limos na atensyon galing sa isang pamilyang walang kaluluwa at walang konsensya. Tiningnan ko ang anak ko habang buhat siya ni Gemma. Ang kanyang maliit na mukha. Ang kanyang manakapikit na mata. Na walang kamalay-malay sa gulong mundong pinasukan niya. Ipinangako ko sa sarili ko sa mismong sandaling iyon habang pinagmamasdan ko siya. Hindi ako magiging biktima sa kwentong ito. Hindi ako iyak sa isang madilim na tabi at magmamakaawa sa kanila na mahalin ang anak ko. Lumipas ang ilang mahahaba at tahimik na oras sa loob ng kwarto. Lumalim na ang gabi. Nakatulog na si Gemma sa maliit na sofa sa gilid ng kwarto dahil sa matinding pagod sa bayahe. Tulog na rin si Clara sa kanyang maliit na higaan sa tabi ko. Kinuha ko ang aking telepono na nakapatong sa maliit na lamesa malapit sa aking dextrose. Napansin ko na mayroong 3 missed calls. Lahat galing kay Attorney Jocelyn. Si Attorney Jocelyn ay isang matapang, matalino, at diretsahang corporate lawyer na may opisina sa Ortigas. Siya ang matagal nang humahawak sa mga naiwang ari-arian at maliit na negosyo ngang aking pumanaw na tiyuhin. Si Tito Hector. Si Tito Hector ay kapatid ng aking ina. Isang tahimik at simpleng structural engineer na hindi mahilig makihalubilo sa maraming tao. Hindi siya mayaman tulad ng Mafergara, pero dahil sa kanyang galing sa engineering. Siya ang pinakaunang tumulong sa lolo ni Inigo nung nagsisimula pa lang silang bumili ng malupa at magpatayo ng maunang gusali ng kanilang kumpanya sa tagal NG panahon na lumipas. At sa sobrang laki ng naabot ng imperyo ng Vergara Holdings. Nakalimutan ng pamilya ang mahalagang ambak ng aking tiyuhin. Akala nila ay binayaran na nila itong bonong nabubuhay pa siya. Pinindot ko ang pangalan ni Jocelyn sa screen ngang telepono ko at tahimik na tumawag. Umaasang gising pa siya. Sumagot siya agad sa unang ring pa lang. Amalia, kamusta ang panganganak mo? Tanong ni Jocelyn. Ang kanyang boses ay mabilis at seryoso. Pero nararamdaman ko ang pag-alala. Sorry to bother you at a time like this. I know you just gave birth. But this is extremely urgent. Nagpadala ng biglang notice of meeting ang legal department ng Vergara Holdings. Nagmamadali silang magpatawag ng board meeting para sa isang malaking aggressive refinancing next week. Tahimik lang akong nakikinig. Hindi maintindihan kung bakit niya sinasabi sa akin ang mga corporate moves ng kumpanya ni Inigo gayong nasa ospital ako. Naramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng puso ko. Nakalkal ko ng maigi ang mga lumang trust fund documents ng Tito Hector mo na nakatago sa archive namin. Patuloy ni Jocelyn. Ang kanyang boses ay bumaba sa isang mas seryosong tono. The old patriarch, ang lolo ni Inigo, signed a deeply embedded founder's agreement with Hector 40 years ago. Amalia, hindi lang basta counting pera sa bangko ang iniwan ng tiyuhin mo para sa iyo. Iniwan niya ang 11% ng voting stake sa original land acquisitions ng buong Vergara Empire. At nakapangalan ito ngayon sa iyo. Kumunot ang nuko. Pilit na iniintindi ang malegal na salitang binibitawan niya.
Ano ang ibig sabihin niyan? Attorney. Tanong ko sa mababang boses para hindi magising si Gemma na natutulog sa sofa. Ang ibig sabihin niyan. Amalia. Sagot ni Yosain. Ang bawat salita ay may dalang mabigat na bigat. Walang malaking desisyon ang executive board ng Vergara. Kasama na ang bilyon-bilyong refinancing na kailangan nila ngayon para makabayad sa lumalaking utang ng kumpanya. Ang pwedeng umusat kung walang pirma mo. Hawak mo ang 11% ang pundasyon ang kanilang kumpanya. You have the absolute veto power to paralyze their entire corporate restructure. Hindi sila makakagalaw ng kahit isang sentimo kung hindi ka papayag. Napatigil ako sa paghinga. Tumingin ako sa malaking salamin na bintanang warto ng ospital. Sa labas. Sa kabilangang kadiliman gabi. Kitang-kita ang nakikislapang ilaw nga nagtataas ang gusali sa Makati. Isa na doon ang pinakamataas at pinakamakinang na gusali na pag-ari ng pamilya Vergara. Ang sentrong kanilang kayabangan. Ang torenga, kanilang kapangyarihan na sumira sa aking pamilya. Hawak ko ang kutsilyo na tahimik na nakatutok sa mismong lig ng kanilang imperyo. Hindi na ako ang simpleng babae mula sa probinsya na pwede nilang tapakan. Gamitin para makaanak. At itapon na parang basura pagkatapos pakinabangan. Ako. Ang asawang itinapon nila sa araw ng kapanganakan ng kanyang anak. Ang magdedesisyon kung guguho ang lahat nege ipinagmamalaki ni pamilya Vergara. Humikpit ang hawak ko sa aking telepono. Isang malamig na kapayapaan ang bumalot sa aking buong pagkatao. Nawala ang sakit ng aking sugat sa panganganak. Nawala ang pait ng pagtataksil nga asawa ko. Pinalitan ito ang isang malinaw. Tahimik. At nakakapasong layunin. Attorney Jocelyn. Sabi ko. Ang boses ko ay kasing laming ng hangin sa loob ng kwartong iyon. Ihanda mo ang lahat ng mga legal na dokumento bukas na bukas din. Ipapaalam natin sa pamilya Vergara kung sino ang tunay na may hawak nga pangyarihan. Ibinaba ko ang telepono sa ibabaw nga liit na mesa sa tabing aking kama. Ang lamig ng salamin mula sa bintana ay tila nanunuot hanggang sa aking mabuto. Ngunit ang init ng aking determinasyon ay sapat na upang labanan ito. Lumingon ako sa kuna kung saan himbing na natutulog ang aking anak na si Clara. Maingat ko siyang binuhat at idinikit sa aking dibdib. Wala siyang kamalay-malay sa gulo at sakit na naghihintay sa labas ng kwartong ito. Sa bawat mahinang pahinga niya, nararamdaman ko ang paglakas ng aking loob. Kinabukasan. Lumabas akong ospital na hindi man lang inaabisuhan ang sinuman sa pamilya Vergara. Ang kapatid kong si Gemma, ang sumundo sa amin. Tahimik at puno napakaalala ngunit hindi naktanong na kahit ano. Alam niya na sa mga oras na iyon. Hindi ko kailangan ng awa. Kundi ngang isang taong tatayo sa tabi ko nang walang pahuhusga. Bago kami pumunta sa maliit na inuupahang apartment na inihanda ni Gemma para sa amin, nagpasya akong dumaan sa bahay namin ni Inigo sa Forbes Park. Kailangan kong kunin ang natitira kong personal na gamit. Kailangan kong tapusin ang bahaging ito ngang aking buhay ng may buong dignidad. Pagpasok ko sa naglalakihang gate ng aming mansyon. Sinalubong akong pamilyar na nakakapapasong katahimikan. Ang marmol na saih. Ang nga mamahaling dibuho sa pader. At ang naklalakihang handelier ay tila makasaksi sa aking naking pagkakulong. Dati, tinitinggala ko ang mga ito bilang simbolo nga, tagumpay nga aking asawa. Ngunit ngayon, nakikita ko na ang ito bilang magintong rehas. Umakyat ako sa aming kwarto at naglabas ng 2 malaking maleta. Walang pag-autubili. Isinilit ko ang aking malumang damit. Ang mga librong binili ko gamit ang sarili kong pera. At ang mga dokumentong kailangan ko. Iniwang kong nakasabit sa aparador ang lahat ng mga mamahaling damit at alahas na ibinigay sa akin ni Felicidad. Hindi ko kailangan ng kanilang mamumurahing suhol na nakabalot sa ginto. Habang isinasara ko ang zipper ng aking maleta, narinig ko ang pagbukas ng pinto sa ibaba. Ang maiyaba ng sapatos ni Inigo ay umaling-aw-ngaw sa malawak na hagdanan. Amalia.
Anong ginagawa mo? Tanong niya. Ang boses ay may halong inis at pakabigla nang makita niya ang nga maleta. Bob, please. Let us not be dramatic about this. You just gave birth? Hindi ka pwedeng mag-isip ng maayos. Sabi pa niya habang pilit na kinukuha ang maleta mula sa aking makamay. Look, I told you. I will provide for you and Clara. Okay. We just need to manage the situation quietly so my dad does not get upset. Tiningnan ko siya ng diretso sa mga mata. Wala na akong nakitang pagmamahal o kahit na anong bakas ng lalaking inakala kong pinakasalan ko. Ang nakikita ko na lamang ay isang maliit na bata na takot sa kanyang ama at sinusubukang takpan ang kanyang mga pagkakamali gamit ang pera. Bitawan mo ang maleta ko. Inigo. Mahinahon ngunit mariing utos ko sa kanya. Hindi na ako bahagi nga sitwasyon na kailangan mong i-manage. Mula ngayon, ang asikasuhin mo ay kung paano mo ipaliliwanag sa pamilya mo ang mga susunod na mangyayari. Hindi ko na hinintay ang kanyang sagot. Nilakpasan ko siya, at dahil diretsong bumaba nga, hagdan habang karga-karga ni Gemma si Clara. Nang isara ko ang malaking pintuan ng bahay na iyon. Pakiramdam ko ay nakawala ako sa isang mahabang bangungot na sumakal sa akin ng maraming taon. Ang maliit na inupahang apartment malapit sa bahay ni Gemma ay malayo sa karangyan ni Forbes Park. Walang sentralisadong aircon at naririnig mo ang ingay ng mga sasakyan mula sa kalsada. Ngunit para sa akin, ito ang pinakapayapa at pinakamalinis na lugar na tinirhan ko simula nang magpakasal ako. Kinabukasan. Maga akong nakipagkita kay Attorney Jocelyn sa kanyang maliit ngunit mayos na opisina sa Ortigas. Nakapatong sa kanyang mesa ang makapal na folder na naglalaman ng huling habilin nga aking yumaong Tito Hector. Ang parehong Tito Hector na palaging minamaliit nga mga Vergara dahil sa kanyang simpleng pananamit at tahimik na pamumuhay. Ipinaliwanag sa akin ni Attorney Jocelyn ang bumbigat ng dokumentong hawak namin. Si Tito Hector ay isa sa mga orihinal na inhinyero na nagdisenyo nga unang gusali nga Vergara Holdings. Bilang kapalit ng kanyang hindi mabayarang serbisyo, nung mapanahong paubos na ang pondo ng kumpanya, binigyan siyang 11% voting share sa korporasyon. Ang 11% iyon ay tila maliit kung titignan. Ang gunita yon kay Jocelyn. Ito ang nag-isang bloke ng kapangyarihan na maaring pumigil sa kahit na anong malaking desisyon ng pamilya Vergara. At sa kasalukuyan, ang Vergara Holdings ay nasa gitna ng isang napakalaking agresibong refinancing upang bayaran ang kanilang mapatong-patong na utang sa madayuhang bangko. Kailangan nila ngang 100% pagsang-ayon ng Board of Directors para maaprubahan ang bilyon-bilyong pisong loan na ito. Paliwanag ni Jocelyn habang itinuturo ang mali niya sa kontrata. At dahil ipinangalan sa iyong tito mo ang kanyang shares, nasa kamay mo ang kapalaran ng kumpanya nila. Amalia, ngumiti ako. Isang mapait ngunit punong-punong ang kahulugan ng ngiti. Ang pamilyang palaging nagpaparamdam sa akin na ako ay isang walang kwentang probinsyana ay nakasalalay ngayon sa aking lakda. Sinabi ko kay Jocelyn na ihanda na ang formal na manifesto upang irehistro ang aking karapatan sa Board of Directors. Gagamitin din natin ang morality at stability clause ng kanilang loan agreement. Dagdag ko habang tinititigan ang napapeles. Ayaw nga dayuhang investor sa iskandalo. Lalo na kung ang mismong tagapagmana, kumpanya ay may itinatagong anak sa labas at sangkot sa malawakang panloloko. Gusto kong ipatawag mo ang isang executive board review. Tumango si Jocelyn at agad na sinimulan ang pagtipa sa kanyang computer. Wala kaming sasayangin na oras. Ang bawat araw na lumilipas ay isang araw na mas lumalapit ang pamilya, Vergara sa tuluyang pagbagsak ng kanilang ilusyon ng kasakdalan. Kinagabihan. Habang pinapatulog ko si Clara, biglang tumunog ang aking telepono. Isang hindi nakarehistrong numero ang lumabas sa screen. Nagatubili ako noong una. Ngunit naisip ko na baka may kinalaman ito sa malegal na hakbang na sinimulan namin ni Jocelyn. Hello. Sagot ko. Sa kabilang linya. Narinig ko ang pamilyar, napahinga at mahinang pahikbi. Amalia. I'm so sorry.
Nanginginig na boses ni Beatrice ang bumungat sa akin. Ang babaeng pilit na itinago ni Inigo at ang inangang kanyang ipinagmamalaking tagapagmana, Amalia. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Patuloy ni Beatrice. Ang kanyang boses ay bakas ang matinding pagod at kawalan na pag-asa. He promised me everything. Sabi niya, heavy legitimizeus, na ikaw daw ang malamig at hindi makaintindi sa needs niya. Pero ngayon, hindi man lang niya. Sinasagot ang matawa ko. Iyak niya. Sabi ng staff niya, he's trying to fix his marriage with you daw para hindi magalit si Sir Eduardo. Amalia. Ginamit lang niya ako para makaanak siyang lalaki. Tapos ngayon itatago niya. Kami na parang maayop, nakikinig lamang ako. Walang galit na namuo sa aking dibdib para sa babaeng ito. Bagkus ay isang malalim na pagkawa. Pareho kaming naging biktima ng parehong sistema. Ng parehong pamilya na nag-isip na ang lahat ng tao ay nabibili at pwedeng itapon kapag wala ng pakinabang. Beatrice. Makinig kang mabuti sa akin. Mahina ngunit matigas kong sabi sa kanya. Wala siyang, balak na panindigan kayo. Dahil ang tanging pinoprotektahan ni Inigo ay ang kanyang sariling pera at ang pangalan ng kanyang ama. Kung gusto mong makaroon ng kinabukasan ang anak mo, kailangan mong tumigil sa pag-iyak at simulan mong protektahan ang sarili mo. Sinabi ko sa kanya na makita kami sa opisina ni Attorney Jocelyn kinabukasan. Kung babanggain ko ang pamilya Vergara, kailangan kong tiyakin na walang sinuman sa mga biktima ni Inigo ang maiwan upang patuloy nilang tapakan. Sumanggayon si Beatrice. At sa unang pagkakataon, naramdaman ko na hindi ako nag-isa sa labang ito. Lumipas ang 2 linggong tahimik at mainsik na paghahanda. Naging usap-usapan na sa buong Makati Central Business District ang paparating na emergency board meeting ng Vergara Holdings. Kumalat ang balibalita na may isang misteryosong shareholder na humaharang sa napakalaking refinancing deal ng kumpanya. Dumating ang araw ngang itinakdang pagpupulong. Isinuot ko ang isang simpleng puting bestida. Inayos ang aking buhok sa isang malinis na ipit. At izinagbit sa aking dibdib ang baby carrier, kung saan tahimik na nakaupo si Clara. Hindi ko siya iwan sa bahay. Gusto kong makita ng mga Vergara kung sino ang pilit nilang itinatanggi. Nang pumasok ako sa naglalakihang salamin na pintong Gusaling Vergara Holdings. Napatihilang lahat NGMAga empleyado sa lobby. Kilala nila ako bilang ang tahimik na asawa ni Sir Inigo na palaging nakayuko at nakangiti sa mga party. Ngunit ngayon, naklalakat ako ng tuwid. Napapalibutan ng aking abogado at NGE lang mga security personnel na inarkila namin. Umakyat kami sa pinakamataas na palapag kung saan matatagpuan ang malaking boardroom. Pagkabukas ang mabibigat na pinto na yari sa mahogani. Bumungad sa akin ang mga nagulat na mukha ng board of directors. Sa dulo ngang mahabang mesa ay nakaupo si Eduardo, ang padron naga pamilya. At sa kanyang tabi ay si Felicidad na hindi may tago ang pandidiri sa pagdadala ko ang sanggol sa isang opisyal na pagpupulong. Amalia, what is the meaning of this? Madiin na tanong ni Eduardo. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong kwarto. This is a closed-door meeting for major shareholders only. You have no business being here. Especially not with a crying infant. Are you out of your mind ba? Amalia. Sabat naman ni Felicidad habang pinapaypayan ang sarili gamit ang isang mamahaling pamaypay. This is not a daycare center. Inigo, do something about your wife. This is so embarrassing. Si Inigo, na nakaupo sa kabilang dulo, ay namumutla at nanginginig ang mga kamay habang pilit na inaayos ang kanyang kurbata. Baba, please. Let us go outside. Pakiusap niya habang pilit na ngumingiti sa mga miyembrong board. Do not make a scene here. Nakakahiya kela daddy. Tahimik akong naglakad patungo sa nag-iisang bakanteng silya malapit sa gitna ng mesa. Umupo ako. Inayos ang kumot ni Clara. At kalmadong tumingin sa kanilang lahat. I am exactly where I am supposed to be. Eduardo.
Sagot ko. At nakita ko kung paano nanginig ang kanyang panganang tawagin ko siya sa kanyang pangalan lamang. Tumayo si Attorney Jocelyn at inilapag ang maopisyal na dokumento sa ibabaw ng mesa. Para sa kaalaman ng lahat ng naririto. Ang aking kliyente. Si Ginang Amalia Vergara. Ay ang opisyal na tagapagmana ng 11% voting shares na pag-ari ng yumaong si Engineer Hector Manalo. Siya ang humiling ng executive board review na ito. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa buong boardroom. Tiningnan ko si Inigo na ngayon ay tila naubusan ng dugo sa mukha. Nakita ko ang unti-unting paglamon ng takot sa mga mata ni Eduardo nang mapagtanto niyang ang babaeng palagi nilang minamaliit ay ang may hawak sa lig ng kanilang kumpanya. That is impossible. Sigaw ni Eduardo. Sabay tayo at hampas sa mesa. Hector died poor. We bought him out years ago. This is a fraud. I will have you arrested for forging corporate documents. Lahat ng dokumento ay dumaan sa Korte Suprema at napatunayang legal at wasto. Mahinahong sagot ni Yusein. At bilang pamanenteng may hawak ng 11%. Hindi maaprubahan ang inyong bilyon-bilyong pisong refinancing deal hanggat hindi sumasang-ayon ang aking kliyente. At sa ngayon, hindi siya sumasang-ayon. Why? Amalia. Why are you doing this to your own family? Umiyak na tanong ni Felicidad. Pilit na ginagamit ang card na emosyon at utang na loob. We gave you everything. We elevated your status. How can you be so ungrateful? Hindi ito tungkol sa utang na loob. Felicidad. Sagot ko. Ang boses ko ay matatag at walang bahit ng pag-alinlangan. Ito ay tungkol sa inyong kakayahang mamuno sa isang kumpanya na nakasalalay sa tiwala at integridad. Paano kayo pakakatiwalaan ng mga bangko kung ang mismong tagapagmana ninyo ay isang sinungaling at manloloko? Kinuha ni Jocelyn ang isang remote control at binuksan ang malaking projector screen sa likod ng mesa. Agad na lumabas ang makopyang bank transfers at palitan ng mga mensahe mula sa mismong telepono ni Inigo. Mga mensaheng nagpapatunay ng pahlilipat niya nga. Pondong ang kumpanya para ipambili ng sikretong bahay at mga ari-arian para kay Beatrice. Ngunit hindi lang iyon ang nakita ng board of directors. Ipinakita rin namin ang nga text message ni Inigo kung saan tahasan niyang inuutusan ang kanyang nga tauhan na dayain ang nga financial reports ng kumpanya para pagtakpan ang kanyang nga personal na utang sa sugal. Ang perpektong imahe ni Inigo bilang isang maginoong bilyonaryo ay unti-unting nadudurok sa harap ng kanilang lahat. This is illegal wiretapping. Nangingini na sigaw ni Inigo. Nakaturo sa screen ngunit hindi makatingin ng diretso sa kanyang ama. Daddy, maniwala ka sa akin. Those are fake. She is just a bitter wife making up stories because we are having marital problems. Bago pa man makasagot si Eduardo. Bumukas muli ang pintuan ng boardroom. Pumasok si Beatrice. Suot ang isang simpleng kasuotan. Mukhang pagod ngunit may kakaibang tapang sa kanyang mamata. Sa kanyang mga braso ay karga niya ang batang lalaking pilit na ipinagmamalaki ni Inigo bilang kanyang tunay na tagapagmana. Wala sa maiyan ang peke. Inigo. Matapang nasabi ni Beatrice habang naglalakad palapit sa mesa. Lahat ngang iyan ay totoo. At handa akong tumestigo sa korte tungkol sa lahat ng mapanlolokong ginawa mo. Tapos na akong magtago. At tapos na akong maging paborito mong kasangkapan. Halos himatayin, si Felicidad sa kanyang kinaupuan. Si Eduardo naman ay napaupo. Ang kanyang muha ay halatang, dumaan sa matinding pakabigla at matinding kahihiyan. Nakita niya na ang anak na pilit niyang ipinagtatanggol at itinataguyod ay ang mismong sisira sa pamanang pinahirapan niya ngang ilang dekada. Hindi na nagawang ipagtanggol ni Inigo ang kanyang sarili. Lumabas siya ng boardroom nang hindi man lang lumingon sa akin o kay Beatrice. Naiwan ang mga miyembro ng board na nagbubulungan at nagpaplano kung paano isasalba ang natitirang dignidad ng kanilang kumpanya sa mga sumunod na buwan. Sunod-sunod ang nahing pakbaksak ni Inigo. Dahil sa takot ng board of directors na mag-pull out ang mga foreign investors, napilitan silang tanggalin si Inigo sa kanyang pwesto bilang Chief Operating Officer.
Ang lahat ng kanyang nga pribilehiyo at akses sa pondong ang pamilya ay tinanggal. Ang sumunod na naging malaking usapin ay ang aspeto ng mana at succession. Sa orihinal na trust fund na itinatag ng lolo ni Inigo, malino na nakasad ang isang intact marriage clause. Nangangahulugan ito na tanging ang nga lehitimong anak sa lupngang, isang kinikilalang kasal ang may, karapatang magmanangang malaking bahagi ngang, kayamanan ng pamilya. Dahil sa opisyal na paghihiwalay namin ni Inigo na sinundan nagapatong-patong na kasongi infidelity at financial fraud na isinampa ko at sinuportahan ni Beatrice, ang korte ay pumabor sa amin. Si Clara, ang anak na minalit at itinapon ni Inigo sa araw mismo ng kanyang kapanganakan. Ang opisyal na idineklarang sole priority heir ng mga Vergara. Wala ni isang kusing ang napunta sa labas. At lalong walang natira para sa luho ni Inigo. Naging mabilis at walang awa ang proseso ng aming diborsyo. Kinuha ko lamang ang nararapat para sa kinabukasan ni Clara. Naiwan si Inigo na nag-isa. Hindi man lang niya nagawang mapanatili ang visitation rights dahil sa kanyang patuloy na pakalulong sa alak at kawalan ng maayos na tirahan. Isang hapon, habang nakbabasa akong libro sa isang maliit na kafe sa Makati, nakita ko si Eduardo na pumasok. Siya ay mukhang tumandangang 10 taon. Ang kanyang dating matikas na tindik ay napalitan ng pagiging hukot. At ang kanyang mata ay wala na. Ang talim ngang isang mapagmataas na bilyonaryo, lumapit siya sa aking mesa. Amalia. Bati niya sa isang napakahinang boses na halos hindi ko marinig. May I sit with you for a moment? Tumango lamang ako. Hindi nagpapakita ng anumang emosyon habang pinapanood ko siyang hirap na umupo sa silyang nasa harapan ko. I'm sorry. Amalia. Sabi niya habang nakatingin sa kanyang kape. I raised a monster because I was too blind to see what truly matters. We lost everything. Not just the money. But our family. Clara is all we have left. Tinignan ko si Eduardo. Hindi nang may galit, kundi nang may malalim na pangunawa sa batas garma. Hindi niyo naiwala ang pamilya ninyo. Eduardo. Mahina kong sagot. Kusang loop niyo itong sinira noong inisip ninyong ang bawat tao ay pwedeng sukatin besa kung gaano kalaki ang pakinabang nila sa inyong apelido. Hinayaan ko siyang mauporun mag-isa kasama ang kanyang mga pagsisisi. Kinuha ko ang aking bag at lumabas ng kafe. Sumalubong sa akin ang mainit na sikat ng araw Maynila. Wala akong naramdamang bigat sa aking pahakbang. Tanging ang magaang pakiramdam ng isang taong ganap na nakalaya. Ilang taon na ang lumipas simula nga mga pangyayaring iyon. Ang Vergara Holdings ay unti-unti nang nakabangon sa ilalim ng bagong pamunuan. Ngunit wala na rin ang pangalang Vergara sa mahahalagang desisyon ng kumpanya. Si Beatrice ay umuwi sa Visayas kasama ang kanyang anak at nagtayo ng isang maliit na negosyo gamit ang settlement money na tinulungan kong makuha niya. Habang pinakmamasdan ko ngayon si Clara na naglalaro sa aming malawak at tahimik na bakuran sa Laguna, napagtanto ko kung ano ang tunay na kahulugan ng panalo. Hindi ito ang pagkawasak ng mga taong nanakit sa iyo. Hindi ito ang makitang nagdurusa ang mataong nagpabagsak sa iyo. Ang tunay na tagumpay ay ang makita ang iyong anak na lumalaki, nang may buwang pagmamahal sa sarili. Ang malamang hindi niya kailanman mararanasang mamalimos ng atensyon at pagpapahalaga mula sa isang duwag. Ang tunay na tagumpay ay ang maputol ang sumpangang pang-abuso. At ang simulan ang isang bagong kabanata na walang bahid ng takot o kasinungalingan. Hawak ko ang kamay ng aking anak at sabay kaming pumasok sa aming simpleng tahanan. Wala kaming makahintong chandelier. At walang mga katulong na nag-aabang sa aming bawat kilos. Ngunit sa lupngang bahay na ito, naroon ang kapayapaan na hindi kailanman mabibili ng lahat ng pera sa buong mundo.